Nasa linya na po natin again ang ating dermatologist at Pinoy MD at Medical Director ng Skin Incorporated Dermatology and Laser Center. Welcome back sa Pinoy MD sa Double B, Doktora Wendy Hayano. Good morning! The doctor is in. Kayong lahat, salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aking mga Ayan, good morning, Doktora. Ito na kasi kagat-kagat time ng mga insekto itong mga panahon na ito na medyo nag-uulan na, alam nyo na. So pagka tayo ho ay nakagat, anong first aid? Kasi ang kadalasang instinct kamutin lang ng kamutin, di ba? So may mga first aid ba para maibsan yung kate? Well, wala naman po kasi talagang first aid yan. Ang dapat na gawin talaga ay uminom ng tinatawag na antihistamine na gamot. Yun yung pinaka-uminom na gawin para makontrol ang pangangati ng balat. Hindi lang naman po yun kahit sa mga kagat ng lamok, no? Para sa mga kondisyon ng nangangati ang balat. Yun lang. The more usually po natin na kinakamot ang ating balat, mas lalo naman tayong mangangati kasi para po siyang siklo dahil po pag kinamot natin yung kung ano mang nangangati sa ating balat, yung ating balat magre-release naman ng mga chemical on its own, tinatawag na histamine, at lalo pa yung mangangati at mamumula. Kaya hindi niyo po kahit gano'n po dapat kakate, huwag niyo po siyang kakamutin. Oo, ang hirap talaga lalo na kapag baby ho, yung mga toddlers ang kinagat Hindi sila masyadong nakakapagsabi agad. At meron bang mga kagat, Doktora, na hindi agad kumakate? Pero biglang nakikita mo ang laki na, meron ng mga rashes? Well, usually kasi for example, yung bihira sa yung mosquito na nararamdaman natin, pero meron pong mga iba na hindi natin kaagad nararamdaman or delayed natin na kahit lamok, diba? Hindi natin minsan na nararamdaman yan, pero pagkita mo, bakit may mapula ka dito? Tapos makati na. Kinakapit na. Yun siya. Ayun. So, can you guide us? Baka naman po pwedeng malaman natin. Kasi kahapon, kinikwento ko nga sa ating mga kapuso, nakita ko ang daming kagat ng anak ko. Pero hindi namin ma-determine kung kagat ba yun ng lamok, bed bugs ba yun, or kaya sofa bugs. Ano ba? Paano ba ma-determine? Iba-iba bang itsura yan? Okay. So, usually naman po kasi kung nakita ninyo, malaman nyo kung nasaan kayo nagpunta. Yung mga bed bugs, yung surot, di ba? Nagkaroon ng issue ng surot. Yes, naiya. Oo. Nakakaloka, di ba? Oo nga. Yung mga surot na yun, pwede siyang, makikita niyo siya minsan talaga nasa fold ng mga sofa or mga... Maliit lang ba yun? Ano ba itsura ng surot na, na insekto? Di ba, halos din naman natin sila masyado ini-inspect. Mga insekto po kasi, kaya siya insectal, normally, anim po talaga yung kanilang paa. Okay. Pero hindi na natin nakikita sa liit, no? Yung surot naman, brown sila, pagkatapos, minsan lumalakas sila kasing laki ng pakwan, buto ng pakwan. Ganoon. Talaga ba? Laki Parang garapata, di ba? Garapata, ganun. Halos itsura. Mga itsura. Tapos, pero yun po kasing, let's say, surot, nangyari sa France at saka dito sa ating sa airport, yes, oo. Ng ganyan. Dala yan, kumakapit po yan sa kahit mga gamit, no? Kahit mga bagahe. So, kaya talagang naging problema siya dahil hindi naman siya konektado sa, let's say, itong taong to. Hindi sa tao yun. Dun sa mismong Just because nagkaroon kayo ng bed bugs, it's probably because nakuha mo siya somewhere traveling, na upuan mo. Tapos, nalipat. Sa bagahe mo, nalipat, naiuwi mo. Ayun pala. So nakikita po yung kapag nakagat ka dyan, let's say, nagpunta ka sa isang hotel or umupo ka, yung mga areas na hindi naka-expose yung balat. Kumari, natulog ka, naka-shorts ka lang. So, sa gabi yan usually lumalabas. Pagtulog ka, kakagating ka nila. Minsan kasi hindi mo yun nararamdaman dahil yung mismong pagkagat nila, yung laway nila, meron parang anesthetic. Ganun pala yun. Diba? Mapanlil lang pala itong mga insekto na to, ha? Yung mga saliva nila, may parang labas na anesthetic at the same time, coagulant. Kaya nila ganun, dahil karamihan sa mga insekto na ganito,
pag kinagat ka nila, kaya kanila kinakagat, gusto nilang kainin yung dugo mo. Yun yung kanilang blood meal. Oo. Inulam ka. Ganun, no? Kaya minsan, di ba, yung mga iba katulad yung mga pulgas, kahit yun sa mga aso, Oo. nakakabit or lisa. Mm. Di ba? Nakakabit sa'yo, hindi mo nararamdaman na may ganon. Oo, oo. Sila sa balat mo, pero hindi mo nararamdaman. Sinisip-sip ka na ng dugo mo na. Oo. I see, okay. Nakakainis naman talaga to. Parang parasite talaga eh. No? Kaya talaga bagay. Parasite talaga, oo. Ang proper term usually na tinatawag nila doon is infestation. Ayan. So, pag parasite din sila in a sense because a lot of them cannot survive without the host. Kung wala yung tao or animal na kinakainan nila, hindi sila nakaka-survive. Okay. But actually, yun ang interesting dun sa surot, no? Ang surot kasi, kaya nilang mag-survive ng isang buong taon na hindi kumain. Aba, tingnan mo nga naman. Kaya matagalan din pala talaga bago malaman eh, no? Mabilis silang mag-multiply kasi mabilis silang mag-lay ng egg. Oo. Okay? Tapos, kahit hindi sila kumain ng isang taon, kaya mabuhay. Kaya nila. Kaya pag yung bahay ninyo, carpet nyo, mattress nyo, na nalagyan na ng bed bugs, medyo mahirap siya tanggalin. Yes. Kaya yung iba, kita nyo yun, tinapon na lang nila yung kanilang mga bed. oo. Hindi mo na siya halos makuha. Bilis sila mag-produce, mag-egg para silang plantation. So, pero may mga, may mga magagawa tayo. Kunyari, kasi merong ibang mga insekto na talagang pag kinagat ka, may allergic reaction, di ba, sa ating pong balat. Ano ba yung mga insekto na dapat siguro mas mataas na merong parang allergic reaction sa mga tao pag kinakagat ka? Lahat naman po ng pagkagat ng kahit anong insekto, nakaka-incite po talaga ng parang local inflammation and sa katawan. Nasa tao din, no? Nasa tao din kung ikaw yung tipong allergic type na tao or may immune compromise ka, meron kang hormone issue minsan or meron kang sakit like mga tao na may HIV. Pag kinagat sila ng lamok, mabilis kasi nasensitize yung balat nila, autosensitization. So, ang balat po natin, may sarili pong pulis yan. So pag kinagat ka ng isang beses, tatandaan na ng katawan mo na, uy, alam ko tong protina na to. So pag next time kinagat ka ulit, mas alam nila kung ano yung nare-recognize na nila kagad kung ano itong protein na to. Magmamount sila ngayon, yung mga taong sobrang sensitibo, kahit it doesn't matter, kahit anong kumagat sa kanila, mas masyadong wild yung reaction sa kanila, mas matindi. I see, oo. Matagal, buwanan na, nandyan pa, kailangan na yung inuman minsan ng oral na tableta. Okay. Kaya ako natanong, kasi may mga kapuso tayo nagtatanong din, di ba? Like for example, yung bee sting, di ba? Nakagat ka ng bubuyog, di ba? May ibang tao hindi nakakahinga dahil po allergic pala sila sa kagat. So, ano ba yung mga dapat unahin natin na, yun muna yung medyo mga, para may kinalaman sa allergy or allergic reaction ng tao? May mga, like I said, mga tao po, yung mga yan, protective mechanisms lang po ng mga insekto, ang mga gut. Okay. At means to survive. Meron lang po tayong mga tao na talagang sobrang sensitibo sila sa kagat ng kahit anong insekto. But meron pong yun yung mga namamatay. Yes, oo Sobrang ano pa sila, allergic sila doon sa kagat ng bubuyog. Opo. May test ba yan? May test ba yan, doktora, para malaman kung allergic ka? Kasi minsan hindi naman natin alam, pupunta tayo sa mga lugar, diba? Tapos hindi naman natin alam, may bubuyog pala doon o kung ano, allergic ka pala. May test ba para malaman kung ikaw ay allergic sa kagat ho, alimbawa ng insekto? You can take a sensitivity test, but most often hindi naman kasi nga ginagawa yun ng mga tao, no? Pero para po sa mga taong sobrang sensitibo sa katulad ng peanut or ganyan,
delikado yun. Kailangan meron silang tinatawag na EpiPen. Okay. EpiPen. It's also for emergency. Dahil yung tipong allergy na yon, ang tinatawag na anaphylaxis, pwede silang mamatay immediately kung hindi po sila malalagyan ng gamot na yon. Okay. Hindi naman po lahat ng tao ganun eh. So, Ah, oo. Pero meron lang po talagang subset ng tao na talagang sobrang allergic sila doon. Pero dapat malaman natin pala, no? Kung tayo ay ikabilang doon, di ba? Sa subset na yan. Ako, Diyos ko, nakaka-nervyos. Eh, yun naman, takot na takot ako dito. Ipis. Ayoko talaga yan. Kagat ng ipis. Yung kagat ng ipis, parang iba yung itsura niya eh. Di ba? Dahil parang umuumbok. Tama, 'di ba, sa mga may mga nakikita tayo nakagat ng ipis sa mata, parang namamaga, 'di ba? Yun ba kasi syempre madumi ang ipis. Pag nakagat ka, ano ba yung unang dapat gawin? Iinuman ba kagad ng antibiotic? Ano ba? Surprisingly po, ang ipis, yes, nakagat po sila. Pero hindi po sila madalas mangagat. Okay. Okay, so kaya nga minsan malalaman mo lang na ipis dahil mas masakit yung kagat nila, and then kung natulog ka ng na sahig or what, yung mata, actually kahit ano naman ang kumagat sa mata sa'yo, parang malaki, diba? Ganun. Okay. Pero lalo na pag ipis, masakit ang kagat ng ipis ba? Masakit ang kagat ng ipis. Pero hindi sing kagat, for example, ng kagat ng buyog, or ng hornet, or yung wasp, matitindi. Tapos nag-iiwan pa kasi yung mga bubuyog, wasp, at saka wasp ng parang point, parang splinter. Pagkat sa Tagalog kung ano yung splinter. So yun, pagkatanggal mo, okay na. Ang ipis, walang ganon. Parang malaking intense na kagat. Alright. Ayan, at least nalaman na natin yung iba't ibang itsura ng kagat, diba, ng mga insekto. May nagtatanong lang kasi dito, doktora, yung kagat ba daw, na halimbawa yung mga parasites, yung talagang kumakagat ng, para mabuhay sila sa dugo ng tao, sila nakadepend. Kunyari lamok, pwede ba yung makatransfer daw ng mga diseases? Kung halimbawa ang nakagat ay may HIV o kung ano pa man? Okay. So, not HIV, okay? But we have like actually, ang pinaka-importante po natandaan natin lahat, no? Sa lahat po ng mga insect-borne disease, wala pong actually kwento yung bubuyog. Ang madami pong namatay dahil po nasanhi ng kagat ng insect ay ang mosquito. Oo. Yun ang maraming pinatay sa populasyon ng mundo. Naman, di ba? Yung napakaliit na yun. Yes. So yung mga mosquito-borne disease, yan ang mas madaming, dyan kayo matakot. Kasi mga tao, hindi na natakot minsan sa, di ba, sa lamok. Opo, ayan. Ang pinakamatinding, madaming pinatay na tao. Bakit? Madami siyang sakit tulad ng malaria, Zika, pneumonia, okay? Tapos meron parang tinatawag ito particular to minsan sa isang lugar dito sa Pilipinas, sa ating isla, yung tinatawag na lymphatic filariasis. Okay, so kakagatin nila yung yung palang mosquito, meron siyang roundworms. Grabe pala talaga tong lamok na to, mga peste talaga, ano. Pero alam mo, meron din ako nalaman na isang klaseng lamok na endemic lang sa Pilipinas daw. Yun ba yung sinasabi niyo, doktora? Ibig sabihin dito lang sa Pilipinas daw makikita. At parang nakakakos siya ng hindi pag-function ng ating parang sa brain, na-affect niya yung brain natin. Might be talking about the Wuchereria bancrofti. That can cause elephantiasis of the legs. Ayan, oo. Okay, and then ang interesting po kasi, ang kasamaang palad po, yung pong kumakagat po na nagiging sanhi ng dengue, ng Zika, at maraming iba pa, oo. At ng malaria, sila rin yun. Ako. Ay, kaya talaga ingat tayo sa kagat pala ng lamok, ano? Talaga ang pinakamatinding kailangan natin bantayan. Napakahirap. Pakahirap. Sa iba. But yung iba naman, yung mga mite,
may kanya-kanya po kasi sila. Minsan nagiging vector po sila ng disease. So, ibig sabihin, pag meron sila noon, pag nakagat sa tao, tatransmit sa tao. Ayan. Yung iba, tapos local na, like langgam, local reaction lang yon. Pero lamok, tick, yan, lice, mga mites, yan minsan, yun, may dala silang ibang sakit, either protozoa, Ingat worm. talaga tayo. Oh. So, pati pala pulgas ng aso, no? Pwede rin magkasakit tayo. Yes, pwede, pero hindi naman siya kasi sobrang common yung pulgas ng aso, no? Okay. Meron lang mga, may mga iba lang kasi nagdadala din sila ng tapeworm. Okay. Napakadaming sakit na po pwede makuha no sa kagat ng mga insektong ito. Pero mamaya, doktora, hindi pa tayo tapos. Ang dami nang tanong dito. Kabilang na dyan yung mga pwedeng ipahid na mga ointments, lalo na sa mga babies. Ayan. Tapos may mga nagtatanong din sa atin, kapag nagtubig na yung kagat, anong gagawin? Ayan ang ating antabayanan na sagot mula sa ating eksperto na Pinoy MD kay Dr. Wendy Hayano sa ating pong pagbabalik. Ang ating pong oras. Good morning. Ayan, makakasama pa rin po natin si Dr. Wendy Hayano, ating dermatologist, ang ating topic. Kagat ng mga insektong naglalabasan na ngayon. Ingat-ingat tayo. Yan, yung mga nabinbin na tanong, sabi po ni 5877, Doktora, ano ba ang gagamitin daw niyang ointment kaya na mabisa para sa 4-month-old baby na may rashes sa face, napabilog po ang itsura at medyo mapula? Ayan, Doktora. Okay, first, kailangan po nating i-determine sa mga bata kung ito po talaga ay kagat ng lamok or kung ito ay, let's say, viral diseases. Mga German measles, like kung meron silang mga ibang sakit. Normally, kadalasan, hindi ka naman nagkakaroon ng lagnat o sipon or panganakit ng katawan. Yung kagat ng lamok or parang even bed bugs. No? Depende lang sa klase na hindi naman common dito yung Lyme disease. So, anong ointment, Doktora, for babies na especially 4-month-old lang ito? Pwede naman po tayong gumamit ng mild na steroid. Okay? And pwede rin painumin po ang mga babies ng antihistamine. Meron naman po syrup na pwede bibigay sa kanila na angkop sa kanilang body weight. Okay. Ayan. Yung steroid na yun, imbis po na kabutin, yun po ang pwedeng ilagay doon sa bata. Tapos syempre, pag nakita niyo madaming kagat, tingnan niyo na yung paligid niyo, tingnan niyo na yung kama, tingnan niyo na yung sofa, kung saan siya maglalaro, kung may pets, ganyan. Doon yun. Ayan. So, maganda yan. At least meron tayong mga proactive measures din, di ba? Para malinis lagi ang kapaligiran. Pero ito, speaking of, yung mga kagat-kagat pa rin po, yung kanina sabi nga niya, paano pag nagtubig yung kagat? Ano bang pwedeng gawin daw na first aid? Matubig? May ganun bang kagat? Anong insekto yun? Actually, minsan kagat ng langgam, pwede ganon. Pag po kasi nagkaroon ng blister, usually ibig sabihin, matindi yung reaction ng balat ninyo against doon sa kung ano man ang kumagat sa kanya. Okay. First aid. Dapat, first aid. Huwag niyong puputukin yung tubig. Ay, oo. Oo naman. Oo. Magsusugat no? Oo. Gusto nilang gawin, puputukin natin. Kailangan nyo na siya kasi parang natural na bandage na yun, band-aid. Band-aid na yun ng katawan mo, huwag mo siyang putukin. Okay. Yung pwede kayong maglagay ng para to soothe sa katawan. For example, yung calamine lotion, hindi naman yun nakakasama. Okay. Calamine, okay. Ano pa? Pwede kayong maglagay din ng parang steroid ointment. Okay. What about, ano ba kailangan? Hot o cold compress? It's a little bit more comforting pagkagat ng mga ganyan pag malamig yung okay. So, pwede. Hindi naman kailangan lagyan ng may bayabas pa. Pwede kayo maglanggas lang po ng gamitin lang ninyo salt water, no? Ayun, okay. Sige. Lagyan nyo ng asin. Opo. A teaspoon, okay na yon. Lagyan nyo sa ref, tapos it's soothing na. Alright. Doktora, ito mabilisang mga sagot sa mabilisang tanong din natin sa ating segment na... Doc, totoo ba? Pahira ng toothpaste ang lugar na kinagat ng insekto para hindi daw kumate. Toothpaste, Dok, totoo ba? Nakakagamot?
Hindi. Hindi. Alright. Huwag na natin gawin. Okay? Dok, totoo ba mamuting panglinis sa sugat sa balat ang pinakuloang dahon ng bayabas? Dok, totoo ba? Hindi din. Hindi rin. Ang kagat ng ipis sa talukap ng mata maaring mauwi sa pagkabulag. Dok, totoo ba? Hindi na oo. Ay, ganun. Bakit oo? Kasi kung hindi naman, usually ang problema dyan pag na-impede yung blood flow dahil sobrang maga. Oo. But for the most part, hindi. Alright. Ayan, thank you, Doktora. Napakadami namin natutunan. Ito lang nakakatuwa, sabi nung ating mga kapuso, si Hermenegildo Domeng, it's a beautiful day ko ani season following Pinoy MD. Hello sa inyo. At yung iba naman, ito natawa ako dito, Doktora, nabasa ko yung sabi ni Spike Williams. Madali lang daw patayin ang mga surot, lalo na kapag sa kama. Sindihan lang po, hindi yung kama ha, sindihan lang po ng katol sa baba ng kama. At dun daw, very effective sa kanya yan. Alright? Ayan, mga kapuso. Thank you ha. Si Anthony Mercader Papilleras. Thank you ha. Ang ganda ko daw ngayon. Thank you. Doktora, yung ipis daw na may matulis na nguso. Ayun, isa pa, pag masakit daw, nangangati buong katawan. Ayan. So, pag may mga kagat again, siguro magandang sabihan na lang natin, Doktora, ano yung in general na mapapayo ninyo? Lalo na kung halimbawa nakita nila na hindi gumagaling, no? At medyo talagang yung effect sa kanila matindi. I would say, imbestigahan kung anong klase yung kumagat. Kasi, kung hindi gumagaling, meron tayong, alam niyo yung scabies, Aha. kayo, tapos tingnan niyo Galis. yung pattern. Tingnan niyo yung pattern kung paano kumagate. Mas makataba yung, mas intense pa yung pangangati sa gabi. Yan, tapos Oo. tatandaan ninyo kung saan nagsimula. Kumakalat pa siya, pati ba kilikili ninyo, singit nyo. Oo. Belly button ninyo, merong, ayan, so doon nyo iisipin na hindi lang siya ordinaryong kagat ng lamok or even ipis or something. Oo nga. Kailangan ninyo imbestigahan yun. Kasi I see. normally pag yung mga lamok, after a few hours, nagre-resolve na siya eh. So pag hindi siya natatanggal ilang araw na, kailangan nyo nang pumunta sa doktor, baka kayo yung nagkakaroon ng intense na reaction, death bite reaction, or ibang klase yung kumagat sa inyo. Oo nga. So, pagka ganyan ka-sensitive yung ating balat, talagang kailangan natin ng paggabay na tayo sa mga doktor, hindi ba, Doktora? So, yung bayabas daw, panglanggas, gamot din ba yan? Eh, di ba nasagot na natin yata ito kanina, no? So, parang, Okay na po yung paglanggas minsan, kaso nga lang yung bayabas kasi, mga ibang tao, pag ginagamit yung bayabas panglanggas, naiirita sila doon sa bayabas, yung extract ng bayabas. opo. So, imbis na umokay yung gumaling yung pangangate, lalo silang nangate dahil allergic pala sila doon sa bayabas extract itself. Kaya not all natural is effective. Okay, ito kay Joe ng Makati, mabilisan lang din to, Doktora. Miss Connie, tanong lang po kay Doktora, ano po yung gamot sa hives o taglabay? Seasonal po ba ito? Ang tagulabay, madaming cause yan. So usually, kung yun yung parang kinagat ka ng lamok tapos madami kang kagat ng lamok sa buong katawan, dapat ko yung imbestigahan because normally, ang sanhi po ng tagulabay, for the most part, unknown. And then, at the same time, baka meron kang sakit, meron kang ubo, sipon, or lagnat, meron kang sirang ipin, merong ibang problema sa katawan mo, kaya ka nagkakaroon ng tagulabay. Ayan, alright. Yung first aid, alupihan, pag nakagat ng alupihan. Ang sakit nun. Sakit, oo. Yung iba po kasi nalalason dyan. So, kung talagang intense po, baka kailangan ninyo talagang pumunta sa ospital. May mga tao po na namamatay dahil sa kagat ng alupihan. Dahil yung mismo kagat lang po ng alupihan, para kang binaril nun eh. Oo. Sakit. Ang alupihan centipede. Tama po? Sa English, tama? Yan, no, di ba? This is the nasty looking one. Ayan. Mabilis ka para kang ahas na gumagana. Oo, basta maraming pa. Centipede, okay. But Ayan. hindi naman sila makagat just because gusto ka nilang kagatin. Gusto lang din nilang umiwas sa'yo. Defense mechanism. Ayun. Pag nilalapitan. Ayan, eto na. Doktora, syempre gusto nilang magpakonsulta sa mga katulad ninyong eksperto as a dermatologist. Saan nila kayo pwedeng puntahan? Baka pwede daw online ba? Meron ka rin, Doktora?
Pwede po kayong tumawag doon sa cellphone namin na 0917-841-5014. Pero po ang clinic po namin ay sa Triton Plaza Building, room 303. Nandun lang, by appointment po kami, 4 po kaming espesyalista doon sa Apo. skin. Kaya Alright. mas maganda makita namin po sa in person. Do not self-medicate din. Yan. Kailangan natin ng gabay ng mga doktora. Thank you sa paggabay ngayong umaga, Doktora Wendy Hayano, ang ating dermatologist na napakaganda. Thank you, Doktora. Hilingan, walang pinoproblema.